Nahuli ni Noel ang kanyang asawa sa isang apartment ng AFAM na nakapatong sa banyag. Kapwa sila hubad at walang pakialam kung sino ang makakita. Ang mas masaklap, bago pa man niya mismo mahuli sa aktong iyon, ay napanood na ni Noel ang isang video kung saan ang kanyang asawa ay gumagawa ng malaswang bagay sa parehong lalaking banyaga. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Noel. Marupok man ang kanyang puso, pinili pa rin niyang manahimik at magpatawad. Marami ang nagsasabing martir siya dahil kahit harap-harapan na niyang nakita at napatunayan na hindi na tapat ang babaeng kanyang minahal, ay wala pa rin siyang ginawang masama. Tiniis niya ang sakit, umasa pa ring magbabago ito, at piniling itago ang bigat ng katotohanang unti-unting sumira sa kanya. Hanggang sa isang araw, Cebu City, Abril 2016. Sa isang tahimik na umaga sa Barangay Maribago, nagulat ang mga residente nang matagpuan ang isang puting SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. May bahid ng dugo sa loob at bukas ang pinto ng driver's seat. Walang katawan, walang kahit anong senyales ng tao. Tanging isang cellphone at wallet na naglalaman ng Australian passport ang naiwan. Nakapangalan ito kay Liam Croft, 50 taong gulang, isang negosyanteng dayuhan na matagal nang nakatira sa Lapu-Lapu City. Ayon sa ulat ng mga tanod, nakita raw nila ang sasakyan bandang 2:00 ng madaling araw. Akala nila noong una, isang lasing lang na nagparada. Pero nang mapansin nila ang mantsa ng dugo sa upuan at ang amoy ng gasolina, agad silang tumawag ng pulis. Sa pagdating ng mga investigador mula sa Lapu-Lapu Police Station, napag-alamang ang huling taong nakitang kasama ni Croft ay isang Filipina, si Sara Abad, 31 taong gulang, dating waitress sa isang resort sa Maribago. Kilala si Sara ng mga kapitbahay bilang tahimik, ngunit madalas nakikitang may kaaway na banyaga sa labas ng kanilang inuupahan. Sa unang araw ng investigasyon, agad siyang pinuntahan ng mga autoridad. Ngunit pagdating ng mga pulis sa kanyang bahay, wala na rin siya. Sarado ang pinto, naiwan sa mesa ang isang bag na may lamang mga papeles ng annulment at ilang litrato nilang mag-asawa, kasama ang isang lalaking Pinoy na kinilalang si Noel Abad, isang auto mechanic mula sa Mandaue City. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang lumabas ang mga tanong. Si Sara ba ang may kinalaman sa pagkawala ng banyaga? O si Noel na hindi matanggap na ipagpalit siya sa isang dayuhan? At kung may dugo sa loob ng sasakyan, nasaan ang katawan? Sa mga susunod na araw, sisimulan ng mga investigador ang paghahanap sa baybayin ng Cordova, sa mga talahiban ng Basak, at sa mga lumang resort sa Mactan. At doon, unti-unting mabubunyag ang kwento ng pag-ibig, pera at pagkakanulo sa pagitan ng isang Filipina, ng kanyang banyagang kasintahan at ng lalaking minsan niyang minahal o naging asawa. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ang pangunahing karakter dito sa crime story. Si Sara Abad, 31 taong gulang, ay dating waitress sa isang kilalang resort sa Maribago, Lapu-Lapu City, Tubong, Toledo. Pero lumipat sa lungsod matapos iwan ng magulang noong siya'y 20. Sa una, simple lang ang pangarap niya, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya at makapundar ng maliit na negosyo. Ngunit tulad ng maraming babae sa murang edad, mabilis siyang nahulog sa pag-ibig. Taong 2010 nang makilala niya si Noel, isang mekaniko sa Mandaue. Nagsimula sila sa simpleng ugnayan, kape sa kanto, kwentuhan sa jeep, at mga pangarap tungkol sa maliit na bahay. Nagpakasal sila makalipas ang 2 taon. Pero pagdating ng 2013, nagsimulang magbago si Sara. Lumipat siya ng trabaho sa isang mas marangyang resort, kung saan madalas pumunta ang mga dayuhan. Dito niya nakilala si Liam Croft, isang Australian na negosyante. Mga kasamahan ni Sara ang unang nakapansin ng kakaiba. Madalas siyang hatid sundo ni Liam at unti-unting nagkaroon ng mga gamit na hindi abot ng kanyang sweldo, cellphone, motor at mamahaling bag. Nang tanungin siya ng mga kaibigan, simpleng sagot lang ang binibigay. Tumutulong lang si Liam, kaibigan ko lang siya.
Pero paglipas ng buwan, umalis siya sa inuupahan nilang bahay ni Noel at lumipat sa apartment na pinaupahan mismo ng Banyaga. Si Noel Abad, 34 na taong gulang, ay kilala sa Mandaue bilang tahimik na auto mechanic. Lumaki siya sa pamilyang mahirap at bata pa lang ay marunong na siyang magkalikot ng makina. Sa talyer sa Tabuk siya nagkatrabaho mula pa 2008. Kilala sa lugar bilang seryosong tao. Hindi pala salita, pero maasahan. Nang ikasal sila ni Sarah, siya ang nagpondo ng simpleng bahay. Pero noong umalis si Sarah, nagsimula raw itong magbago. Ayon sa mga katrabaho niya, madalas na itong tahimik at kung minsan ay napapansin nilang nakatulala habang nag-aayos ng makina. Isang kaibigan niya ang nagsabing wala nang gana si Noel. Sabi niya, baka nga mas bagay si Sarah sa mayaman. Pero nung huling buwan parang may binabalak na siya 2 gabi bago mawala si Liam. Nakita raw si Noel malapit sa apartment ng mag-asawa. Tahimik lang, hawak ang bote ng alak at tila nag-aantay. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Si Liam Croft, 50 taong gulang, ay isang Australian national na nakatira sa Cebu mula pa 2011. May negosyo itong diving equipment at maliit na rental business sa Lapu-Lapu. Sa umpisa, kilala siyang mabait at palabiro sa mga lokal. Ngunit ayon sa mga dating empleyado, nagbago siya nang makarelasyon si Sarah. Naging possessive, seloso at madalas makitang may kaaway. Ilang beses din umano silang narinig ng mga kapitbahay na nagtatalo tungkol daw sa pera at sa lalaking dati niyang asawa. Ngayon, 3 pangalan lang ang binabanggit sa bawat ulat. Sarah Abad, Noel Abad at Liam Croft. 3 tao, iisang kwento, pero magkaiba ang bersyon ng katotohanan. At sa pagitan ng pag-ibig at puot, isa sa kanila ang mawawala at isa ang magsisinungaling. At sa ikatlong araw ng pagkawalan ni Liam Croft, nagsimula ng magsalita ang mga saksi. Isa sa mga residente sa Suba Basbas ang nag-ulat na nakarinig siya ng sigawan bandang 11:00 ng gabi, 2 araw bago natagpuan ang SUV. Ayon sa kanya, lalaki at babae raw ang nag-aaway. Ang babae tila umiiyak. Ang lalaki naman, galit at malakas ang boses. Parang may hinahampas, pero sa dilim ng gabi, walang lumabas para makialam. Sa mga ganitong lugar, takot ang mga tao. Basta may naririnig na gulo, sinasarado na lang nila ang bintana. Kinabukasan, may nakakita kay Sarah Abad sa tindahan sa kanto. Namumugto raw ang mata, pero pilit pa ring ngumingiti. Bumili ng yosi at alak. Pero sa mga ilang sandali matapos siyang bumili, wala nang nakapansin kung saan siya tumungo pagkatapos. Sa kabilang panig naman ng lungsod, sa isang maliit na talyer sa Mandaue, may isa pang nakapansin ng kakaiba. Ayon kay Romy, katrabaho ni Noel, dumating daw ito noong umaga, pagod na pagod, basang-basa ng pawis at putik ang pantalon. Parang galing sa bundok, tahimik lang. Pag-uwi, iniwan lang ang susi ng motor, tapos di na namin nakita. Sabi ni Romy sa mga investigador. Nang suriin ng mga pulis ang cellphone na naiwan sa loob ng SUV ni Liam, nakita nila ang huling tawag, Sarah Abad, 11:44 ng gabi. At ilang minuto matapos iyon, isang hindi kilalang numero ang pumasok sa parehong log, private caller. Walang sumagot sa tawag na iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang misteryo. Ayon sa forensics team, ang dugo sa upuan ng SUV ay kay Liam. Pero may isa pang sample na hindi nila matukoy. Hindi kay Sarah, hindi rin kay Noel. May mga nagsasabing baka isa pang lalaki ang sangkot, posibleng kaibigan ni Noel. Pero walang matibay na ebidensya. Sa mga lumang resort sa Maribago, nagsimula namang kumalat ang mga chismis. May nagsabing nakita raw si Sarah noong gabi ng insidente. Nakaupo sa dalampasigan, hawak ang cellphone, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi, ayoko na, ayoko na. Hindi na rin siya mahanap. Pero lumipas ang ilang linggo at sa isang maruming creek sa gilid ng Cordova, may natagpo ang plastic container na nakabalot sa itim na sako. Sa loob nito, isang piraso ng tela, kulay puti, may marka ng dugo. At sa ilalim nito, isang relong ginto na may nakaukit na pangalan, L. Croft. Ngayon,
Tatlong tanong ang bumabalot sa kaso. Si Noel ba ang pumatay dahil sa selos? Si Sarah ba ang nagtago dahil sa takot? O may iba pang kamay na gumalaw sa pinangyarihan ng krimen? Ngunit sa paglipas ng mga araw, may isa pang detalye ang lumutang. Isang residente sa kabilang kalye ang nagbigay ng CCTV footage mula sa kanilang tindahan. Ayon sa kuha, bandang 10:30 ng gabi, may isang lalaking sakay ng motorsiklo na huminto malapit sa apartment ni Sarah. Bumaba ito, may hawak na maliit na supot at tumambay sandali. Ilang minuto pa, bumukas ang ilaw sa loob ng apartment. Pagkalipas ng 10 minuto, muling lumabas ang lalaki. Mabilis na naglakad palayo, habang may bitbit na tila mabigat na bagay. Nang palawakin ng pulisya ang investigasyon, natuklasan nilang si Liam ay nagtangkang magpadala ng voice message sa isang kaibigan sa Australia bago siya mawala. Sa file na nabawi mula sa kanyang online account, maririnig ang mahinang boses niya. "Something's wrong with Sarah tonight. She got a message from that mechanic again." Ilang segundo lang matapos yon, narinig ang ingay ng pagsabog ng bote at mga kaluskos bago tuluyang naputol ang recording. Sa loob ng apartment, natagpuan din ng mga pulis ang isang sirang cellphone sa ilalim ng kama. Nang i-recover ito ng cybercrime unit, lumabas na nagkaroon ng pagtatalo sa chat sa pagitan ni Sarah at Liam ilang oras bago ang insidente. Sa huling mensahe ni Liam mababasa, "If you ever see him again, I swear it'll be the last time." Ang mga detalye ay patuloy na nagdagdag ng bigat sa kaso. Ang mga tao sa paligid ay hati. May naniniwalang si Noel ang may gawa, pero may ilan ding nagsasabing si Sarah mismo ang nagplano. Isa raw sa mga kakilala ni Liam ang nagsabing ilang araw bago siya mawala, nagpa-withdraw ito ng malaking halaga ng pera, mahigit 200,000 piso, at hindi na nakita kung saan napunta. Habang patuloy ang paghahanap sa natitirang ebidensya, unti-unting naging malinaw sa mga investigador na hindi simpleng selos ang dahilan ng krimen. May kasamang emosyon, pera at pagkakanulo. Sa panahong iyon, nag-iba-iba na ang teorya ng mga investigador. Ngunit nang lumabas ang resulta ng forensic examination, unti-unting nabuo ang larawan ng tunay na nangyari noong gabing iyon. Batay sa investigasyon ng Lapu-Lapu Police, naganap ang kaguluhan sa mismong apartment ni Sarah Abad sa Suba Basbas bandang 11:00 ng gabi. Sa loob ng unit, natagpuan ng mga pulis ang ilang bakas ng dugo sa sahig at pader. Pinalinis gamit ang detergent at tubig. Ngunit sa ilalim ng lababo, may natira pang bahid ng dugo na tumugma sa DNA ni Liam. Sa tabi nito, isang sirang baso at punit na litrato, larawan ni Sarah at ng dating asawa niyang si Noel Abad. Ayon sa mga kapitbahay, dumating si Noel sa lugar bandang 9:00. Narinig daw nilang may humihingi ng tawad sa labas tapos ay malakas na sigawan. Isa sa mga saksi ang nagsabing may sumigaw ng "umalis ka", tapos sunod-sunod na kalabog. Pero nang lumabas sila, tahimik na ulit. Akala nila natapos lang sa away. Sa rekonstruksyon ng mga pulis, lumabas na nagtalo si Liam at Sarah matapos nitong mabasa ang mga text ni Noel sa cellphone ni babae. Umalis si Sarah para magpalamig at naiwan sa loob si Liam, galit, lasing at marahas. Ilang minuto lang dumating si Noel. Sa mga fingerprint na nakuha sa doorknob at basag na baso, napatunayan na pumasok siya sa loob. Ayon sa mga eksperto, nagkaroon ng mainit na engkwentro sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakita sa sahig ang maliit na piraso ng metal, bahagi ng wrench na madalas ginagamit ng mekaniko. Sa ulo ni Liam, base sa analysis ng dugo at spatters, may malakas na tama ng blunt object na siyang sanhi na nawalan ng malay ang AFAM. Ang katawan ayon sa investigasyon ay inilagay sa likod ng SUV gamit ang kumot at sako. Nakita sa CCTV sa may kanto ng Sabang ang parehong sasakyan. Minamaneho ng lalaking kamukha ni Noel papunta sa direksyon ng Cordova bandang 1:30 ng madaling araw. 2 oras ang lumipas bago ito muling nakita, nakaparada, may bahid ng dugo at iniwan sa gilid ng kalsada. Kinabukasan, ayon sa pahayag ng isang driver ng tricycle, may babaeng tumawag ng sakay sa may tulay, umiiyak, nanginginig
at bitbit ang maliit na bag. Kinilala siya kalaunan bilang si Sara Abad. Sa ika-5 linggo ng investigasyon, sa tabing dagat ng Cordova, may mga mangingisdang nakakita ng sako na bumalandra sa putikan. Sa loob, natagpuan ang katawan ni Liam Croft, may tama sa ulo at may bakas ng kamayo sa liig. Pagkatapos ng pangyayaring yon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng presinto, tahimik lang si Noel. Hindi tumatanggi pero hindi rin umaamin. Ang huling sinabi niya sa mga pulis, "Hindi ko siya gustong patayin, pero kinuha niya lahat sa akin, pati ang taong minahal ko." Mahigit 1 taon matapos matagpuan ang katawan ni Liam Croft sa baybayin ng Cordova, tuluyang umusad ang kaso sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu. Ang salang hinaharap ni Noel Abad, parricide with homicide, dahil ayon sa mga ebidensya, ang motibo ng krimen ay selos at galit sa dating asawa, si Sara Abad. Sa unang araw ng paglilitis, puno ang courtroom. Naroon ang mga kaibigan ni Liam mula sa Australia, ilang dating katrabaho ni Noel. Tahimik ang lahat ng ipinasok si Noel, payat, maputla at nakayuko. Sa kabilang panig, nakaupo si Sara bilang pangunahing testigo ng prosekusyon. Halata sa kanyang mukha ang pagod at takot, pero buo ang boses nang siya'y tanungin ng hukom. Ayon kay Sara, noong gabing iyon, nagtalo sila ni Liam dahil sa mga text message ni Noel. Umalis daw siya ng bahay para umiwas sa gulo, at nang bumalik siya kinabukasan, wala na ang banyaga at may dugo sa sahig. Hindi raw niya alam kung anong nangyari. Ngunit nang ipakita ng prosekusyon ang CCTV footage mula sa kanto ng Sabang, ang SUV ni Liam na minamaneho ng lalaking kamukha ni Noel, halos hindi na siya makapagsalita. Sa testimonya ng forensic expert, malinaw ang resulta. Ang pattern ng dugo sa loob ng SUV ay tugma sa sapatos ni Noel na nakuha sa kanyang bahay. Sa mga daliri nito, may microscopic residue ng dugo at grasa, parehong uri ng langis na ginagamit sa talyer kung saan siya nagtatrabaho. Sinubukan ng abogado ng depensa na ipasok ang argumento ng sariling depensa. Ayon kay Noel, nagtalo sila ni Liam at siya lang daw ang nagawa niyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa cross-examination, bumagsak ang depensa nang ipakita ng prosekusyon na wala ni isang bakas ng sugat sa katawan ni Noel, habang ang biktima ay may 3 tama sa ulo at bakas ng pagkasakal. Umabot ng 2 buwan ang paglilitis. Tuwing maririnig ang salitang selos at pagkakanulo, halos hindi makatingin si Sara sa dating asawa. Sa huling araw ng pagdinig, tumayo si Noel at nagsalita sa harap ng hukom. "Mahal ko siya, pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko gustong pumatay." Pagkaraan ng ilang linggong deliberasyon, naglabas ng desisyon ang korte. Hatol, guilty beyond reasonable doubt. Pinatawan si Noel Abad ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Habang binabasa ang desisyon, tahimik lang si Noel, nakayuko. Si Sara naman, napahagulgol. Wala ni isang pumalakpak o nagsaya sa loob ng korte. Tanging katahimikan at bigat ng konsensya ang natira. Sa labas, sinabi ng hepe ng Lapu-Lapu Police, ang selos at galit kapag pinairal, wala talagang panalo. 3 silang nasira, ang biktima, ang pumatay, at ang babaeng naiwan. 2 taon matapos ang hatol, sa kabilang dako, si Sara Abad ay tuluyang lumipat ng tirahan. Ayon sa ulat ng barangay, lumipat siya sa Toledo upang manirahan kasama ng kanyang kapatid. Wala na rin siyang balak bumalik sa Maribago. Ilang beses siyang tinangkang kapanayamin ng mga mamamahayag, ngunit tumanggi siya. Ang tanging nasabi niya sa huling panayam, "Hindi ko na siya kayang tingnan. Kahit siya ang nagkasala, ako yung hindi makatulog gabi-gabi." Samantala ang bangkay ni Liam ay dinala pabalik ng Australia. Dumalo sa send-off ang ilang local police at dating empleyado nito. Sa maikling mensaheng ipinadala ng pamilya ni Croft sa media, nakasaad, "He came to Cebu for peace and found tragedy instead. But we forgive." Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isa pang lihim na lumabas. Habang naglilinis ang bagong tenant sa inupahang apartment noon ni Liam para kay Sara, ay nakakita siya ng lumang USB drive sa ilalim ng lumang drawer. Nang buksan ito ng mga awtoridad, laman nito ang mga larawan ni Sara
at Liam sa huling linggo bago ang insidente. At isang video clip ang parang hindi natapos ni Liam, tila mensahe para sa isang tao. Ang huling linya sa video, "If anything happens to me, it's not Noel I'm afraid of, it's her." Pero kahit pa may nakita daw silang ganon, ay hindi na muling binuksan ng korte ang kaso. Ang mga ebidensya ay nanatiling sarado at ang mga pangalan ay unti-unting nilamon ng panahon. Pero kayo, sa tingin ninyo, hindi kaya may kinalaman din si Sarah sa pagkamatay ni Liam at inako na lang ni Noel ang buong pangyayari?